Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Karding, isang mangingisda. Matagal na po akong tagapakinig ng inyong programa. Madalas ang inyong mga kwento tungkol sa mga aswang ang nagsisilbing libangan ko pagkatapos ng maghapong pagod sa laot. Matagal na po ninyo kong subscriber. Sumulat ako sa inyo dahil gusto kong ibahagi ang isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Nangyari po ito nung bata pa ako sa islang napapalibutan ng malawak na karagatan at mga bakawan. Noon, isa lamang akong simpleng anak ng isang mangingisda. Payat, tahimik at mahiyain. Pero nagbago ang lahat nang gabing natusok ang palad ko ng isang mahiwagang itim na hipon. Inakala ng tatay ko na mamamatay na ako sa lason dahil sa matinding lagnat. Pero nagkamali silang lahat. Ang tinik na bumaon sa aking balat, ito pala ang magsisilbing susi para mamulat ako sa isang malupit na katotohanan. Isang lihim ang aking matutuklasan. Ang munti naming isla na akala ko ay payapa ay isa na palang pugad ng mga aswang. May mga halimaw na palang nambibiktima kapag sumasapit ang dilim. At dahil din sa insidenteng yon, ang batang dating walang muwang ay naging isang buhay na bangungot ng mga nilalang na patuloy na nagbabalat kayo sa aming baryo. Muli, ako po si Karding at ito ang aking kwento. 3:00 pa lamang ng madaling araw ay nasa laot na kami ng tatay ko. Malamig ng oras na yon. Nanunuot ito sa suot kong long sleeve. Inaayos namin ni tatay ang dala naming lambat. Karding, yung lubid ha. Siguraduhin mo maigpit ang bowl niyan. Ayokong mahulog ulit ang huli natin, kagaya na lamang na nangyari kahapon. Opo, tay. Maayos na po. Ibinuli ko na po ng mabuti. Sigurado po akong marami tayong mahuhuli ngayon, tay. Medyo namamanhid pa ang mga kamay ko ng sandaling yon dahil sa pagkakahila ko sa mga magaspang na nylon ng aming lambat. Pero hindi ko magawang magreklamo. 13 taon pa lamang ako at sa aming isla, ang edad na yon ay sapat na para ituring na katuwang sa paghahanap buhay. Kami na lang ni tatay ang magkasama sa buhay dahil ang nanay ko ay hindi ko nakagisnan. Sabi ni tatay, namatay siya nang ipinanganak ako. Pero ang kakulangan yon ay hindi hadlang para mapalaki ako ng tatay ko ng maayos. Hindi siya kailanman nagkulang. Minahal niya ako ng buong buo. Simple lang ang buhay namin sa isla. Sa madaling araw, nangingisda kaming dalawa at madalas na pwestuhan namin ay yung lugar na tinatawag naming pulong. Marami kasing nahuhuli doon na mga malalaking hipon, pusit at sari-saring isda. Ilang sandali pa ay naayos na namin ang lambat. Agad namin itong hinagis sa dagat. Ngunit sa unang tapon ay wala kaming nakuha maski isang dilis. Aray ko. Yun lang. Malas yata ngayong gabi ah. Huwag mong isipin yan. Makakahuli din tayo. Unang bitaw pa lang naman negatibo ka na kagad. Muli naming inihanda ang lambat. At sa pagkakataong ito, itinodo ni tatay ang paghagis. Naghintay kami ng ilang minuto bago ito muling hilahin pataas. Pag-ahon ng lambat, tanging lumot lang at ilang piraso ng tuyong dahon ng bakawan ang laman nito. Tay,
Wala talaga eh. Kahit isang piraso ng isda, wala. Zero, bokya. Tay, hindi kaya baka tulog pa po ang mga isda rito? Oo, baka nga tulog pa sila anak. Mabuti pa lumipat na lang tayo sa ibang pwesto. Baka gising na ang mga isda doon. Dumusog tayo ng konti doon, sa may mas malalim. Pinaandar ni tatay ang makina ng bangka at nang matapos ay dahan-dahan na kaming nagpalaot pa. Pero hindi pa kami nakakalayo ay bigla na lamang huminto ang makina ng bangka. Hala tay, bakit po huminto? Naubusan po ba tayo ng krudo? Hindi anak, imposible na maubusan tayo ng krudo dahil puno ang tangke nito eh. Naku baka mamaya may sumabit sa hélice. Parang may humatak sa atin kanina tay bago mamatay yung makina eh. Sinubukan ni tatay na hilahin ulit ang lubid ng makina pero ayaw na talaga nitong umandar. Malas naman oo. Ngayon pa talaga tumirik tong bangka na to. Pambihira. Tay, paano po yan? Ano pong gagawin natin? Ano pa? Di uuwi na. Sige na. Kunin mo yung sagwan. Magsasagwan na lang tayo. Hindi ko pa man nakukuha ang sagwan ay bigla akong nawalan ng balanse dahil sa biglang paghampas ng malaking alon sa bangka namin. Natumba ako. Patuloy ang pagdating ng malalaking alon. Tay, bakit parang may bagyo po? Nakakatakot po ang malalaking alon ah. Huwag kang mataranta. Sige na, iabot mo sa akin yung sagwan. Hindi tayo pwedeng manatili dito sa gitna. Kailangan natin makapunta na kagad sa Pampang. Dahil mukhang malas nga tayo ngayong gabi. Hindi na tayo pwedeng mangisda. Mas lalo tayong walang mahuhuli dahil sa mga alon. Sige na, bilisan mo. Kinuha ko ang sagwan at ibinigay yon kay tatay. Mabilis niya naman itong inabot. Nagsagwan na siya pabalik sa Pangpang ng aming isla. Pero nang tumapat na kami sa may pulong, ay may napansin ako sa unahan. Tay, teka sandali lang. Tignan niyo oh. May mga tao po sa Pampang. Napatingin si tatay sa direksyon kung saan ako nakatingin. Siguro ay humigit kumulang 20 ang tila nagpuprosesyon sa may Pangpang. Naglalakad sila ng napakabagal. Ang kanilang kasuotan ay gawa sa magaspang na burlap o sako. Tinahi itong kamuka ng abito ng isang pari. Pero may hood na siyang nagtatakip sa kanilang ulo at muka. Bawat isa sa kanila ay may tangan na isang mahabang kandilang itim. Nakapagtatakang malakas ang alon, malakas ang hangin, pero hindi namamatay ang apoy ng mga yon. Nako Karding, huwag kang maingay. Huwag mo silang titignan. Yumuko tayo. Bakit po? Mamaya ka na magtanong. Sige na, pikit! Hinawakan ni tatay ang bato ko at halos isubsub ako sa saig ng bangka. Diyan ka lang Karding ha. Huwag kang tatayo. At lalong huwag na huwag mo silang titignan. Lalo na yung ningas na mga kandila nila. Bakit nga po tay? Sino po ba sila? Hala, teka. Sila ba yung... Huwag kang maingay. Manahimik ka muna. Kapag napansin nilang pinag-uusapan natin sila at nakatingin tayo, tsak na hindi na tayo makakauwi. Gusto mo ba yun? Ayoko po. Matapos kong sabihin yon, ay nanahimik na ako. Ganon din naman si tatay. Nanatili akong nakapikit at nakayuko. Pero ramdam kong muling isinasagwa ni tatay ang bangka. Ilang sandali pa ay iminulat ko na ang aking mga mata at tinignan kung nasan kami. Lumipat ang bangka sa pulong. Nagtago kami sa gilid ng mga bakawan at doon sandaling nanahimik. Tay, ano po, wala na po ba sila? Nandiyan pa. Naroon pa sila at parang nagdarasal. Sila po ba yung mga kapatiran na sinasabi ni Kaambo? Oo, sila nga.
Kaya manahimik ka lang dyan hanggang sa makaalis sila. Huwag kang gagawa ng kahit na anong kilos na makakakuha sa atensyon nila. Hindi ko napigilan ang sarili ko na tanawin sila. At nakita ko nga ang maliliit na ningas ng mga itim na kandila. Nakahilera sila sa dalampasigan. Nakayuko ang mga nakasako nilang ulo. Habang nakaharap sa dagat, wala silang imik. Pero mabigat ang presensya nila na damang-dama hanggang sa aming pinagtataguan. Tumahimik ako at itinuon ang paningin sa tubig sa gilid ng bangka at may napansin ako sa ilalim ng tubig. Tay, tignan nyo. Ang daming isda. Totoo ang nakita ko. Nakita ko sa lugar na yon ang mga nagtatalo ng isda. Yung lambat natin, Tay, dali. Naku anak, hindi pwede. Pabayaan mo na mga isda na yan. Po, bakit po? Hindi nga natin sila pwedeng huliin. Bili ni Kaambo na hindi pwedeng manghuli ng isda hanggat natatanaw pa ang kapatiran. Hindi rin daw makakain yan. Sus, ang dami namang arte na matandang yon. Magtigil ka nga. Huwag mong bastusin si Kaambo. Alam mo naman kung ano ang kakayahan niya, di ba? At kung sino siya dito sa atin. Nire-respeto ng madami ang matandang yon dahil siya ay isang makapangyarihang albularyo. Alam ko naman po yun, Tay. Pero ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit bawal mangisda kapag nandyan po yung kapatiran na yan. Sino ba kasi sila? At ano po ang kaayahan nila? Hindi ko rin alam, Kardeng. Pero ayon sa mga naririnig kong kwento, may mga taong naging pasaway tulad mo na hindi nakinig sa mga sinasabi ni Kaambo. Ayun, nalason sa mga huli nilang isda. Talaga po? Pero paano naman po nangyari yun? Ewan ko. Pero baka dahil sa mga dasal nila. Alam mo, mahirap talagang ipaliwanag, anak ang mga kababalaghang nangyayari sa paligid natin. Pero para hindi tayo mapahamak, maniwala na lang tayo at sumunod. Wala namang mawawala Meron po mawawala, Tay. Ito po mga isda. Sayang po to. Sayang bang maituturing yan kung magiging lason at siyang papatay sa atin? Sige nga. Hindi ko nasagot ang tanong na yon ni tatay. Nanahimik ako at hindi na itinuloy ang balak kong manghuli ng isda. Pero ilang sandali pa ay may narinig akong tilamsik ng tubig na para bang tumalon. Napalingon ako sa direksyong pinanggalingan ng tunog at doon ay nakita ko ang isang lamang dagat na lumalangoy-langoy malapit sa bangka namin. Pilit kong inaninag kung ano yon at namangha ako ng tuluyan kong makita kung ano yon. Isang malaking hipon na halos kasing taba at haba ng mga braso ko. Kulay itim ito na parang uling pero parang may mga ugat itong umiilaw na kulay asul at kulay ginto sa tuwing tatamaan ng sinag ng buwan. Kung ano man yung binabalak mo, anak, huwag mo nang ituloy. Ano mang hulihin mo habang nariyan pa sila ay hindi biyaya kundi sumpa. Pabayaan mo na yan. Pero Tay, sayang to. Isang dakma lang. May ulam na po tayo mamaya. Ang laki. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong klaseng hipon, Tay. Hindi na baling wala tayong ulam, anak. Hintayin na lang natin na makaalis ang kapatiran at matapos sila sa kanilang ritual na ginagawa bago natin ituloy dito ang pangingisda. Tiisin mo na muna. Napakamot ako sa ulo. Sayang talaga. Napatitig ako sa tubig. Hindi ko maialis ang tingin ko sa hipon na yon, lalo na at parang naihipnotismo ko sa kanyang paglangoy. Mabagal, para bang tinutokso niya akong abutin siya. Ilang sandali pa, hindi na ako nakatiis. Kinalimutan ko ang biling tatay. Kinalimutan ko ang kapatiran. Dahan-dahan kong inilubog ang aking kamay sa tubig at dahan-dahang inilapit ang aking palad sa ilalim ng tiyan ng hipon habang ang kabilang kamay ko ay naghihintay sa ibabaw. At sa isang mabilis na dakma, nahuli ko ito. Bigla itong pumalag, kaya mabilis ko siyang itinaas.
Huli ka! Karding! Ano ba? Bitiwan mo nga yan! Ngunit huli na. Sa sobrang lakas ng pitik ng buntot ng hipon, tumama ang aking palad sa matulis na sungay o tinik na nasa gitna ng kanyang mga mata. Aray ko! Natusok ako! Agad akong napasigaw nang naramdaman ko yung parang kuryente na gumuhit mula sa palad ko hanggang sa kilikili. Sa gulat ko, nabitawan ko ang hipon at bumagsak ito sa sahig ng bangka. Anak ng... Ano ba nangyari sa'yo? Ang kulit mo kasi! Tay, natusok po ako ng tinik ng hipon. Ang sakit, Tay. Para po akong napapaso. Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Napakakulit mo kasi. Hindi ka marunong makinig. Sinabi nang wag mo na munang hulihin eh. Sorry po. Yan. Diyan ka magaling. Pagkatapos mong hindi sumunod, saka kahihingi na sorry. Ang tigas ng ulo mong bata ka eh. Ngayon iiyak-iyak ka. Kasalanan mo yan. Dahil di ka marunong makinig. Patawad na po. Hindi ko naman po kasi akalain na ganito po mangyayari. Aray, ang sakit po talaga, Tay. Ang kirot. Napatingin ako sa sugat ko. Sa maliit na tusok ay may lumabas, hindi dugo, kundi likido na malapot at kulay asul. Kita mo na yan? Sabi ko naman sa'yo, di ba? May sumpang hatid ang mga kapatiran na yon kapag hindi sila sinunod. Yang katigasan ng ulo mo, yan ang papatay sa'yo balang araw. Hindi ako makasagot. Kahit medyo masasakit ang sinabi ni tatay, ay alam kong nag-aalala lang siya ng sobra sa akin. Hindi ko na kayang tiisin ang sakit. Makalipas ang ilang minuto, habang tumatagal, lalong lumalala ang sakit at kirot. Aray ko! Ang sakit na talaga. Hindi ko na kaya, Tay. Aray! Anak, sandali lang. Tumahimik ka muna. Tignan mo. Itinuro ni tatay ang pangpang. Dahil sa ingay naming mag-ama, ang grupo ng mga taong yun ay tumigil sa pagdarasal at ang kanilang mga ulo na nakayuko at nakatago sa ilalim ng hood ay dahan-dahang humarap sa direksyon ng aming pinagtataguan sa bakawan. Yuko, anak! Yuko! Agad niyang isinubsob ang ulo ko sa ilalim ng bangka. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay sa aking batok. Pero dahil sa kuryosidad, itinaas ko pa rin ang aking ulo para makasilip. Pero wala na akong nakitang tao. Wala na ang mga kapatiran. Inilinga ko ang aking paningin sa ibang direksyon. Pero wala pa rin. Naglaho sila na parang bula. At kasabay ng pagkawala nila, may narinig kaming malalakas na pagaspas ng mga pakpak. Halos sabay kaming napatingin sa itaas ni tatay. Tila mga dambuhalang ibon ang nakita namin. May malalapad silang mga pakpak at madami sila. Siguro ay humigit kumulang 20. Tay, wala na sila. Umalis na. Talaga? Salamat naman kung ganun. O ano? Kumusta na ang pakiramdam mo? Makirot pa rin po eh. Pero mas masakit po kanina. Ang pakiramdam po nito, parang manhid na po. Pero meron pa pong konting kirot. Ganun ba? Mabuti pa umuwi na tayo. At magpahinga ka na. Hindi natin alam kung anong klaseng hipon tong nakuha mo at kung anong sumpa ang bigay nito sa'yo. Iuuwi po ba natin yan, Tay? Pwede po ba nating ibalik sa dagat? Mukhang buhay pa po naman eh. Yun ba ang tingin mong makakabuti? Opo, kawawa naman po eh. Saka, hindi naman natin mapapakinabangan yan. Tumango si tatay. Dahan-dahan niyang dinampot ang malaking hipon gamit ang isang piraso ng basahan at pinakawalan ito sa tubig. Pagkalubog ng hipon, muli itong kumislap bago tuluyang naglaho sa ilalim ng tubig. Nang matapos ay agad na siyang nagsagwan ng mabilis hanggang sa makalapit na kami sa dalampasigan. Pagkarating namin,
Halos hilahin ako ni tatay pababa ng bangka. Inalalayan niya ako habang ang isa kong kamay ay mahigpit na nakahawak sa sumasakit kong palad hanggang sa marating namin ang aming maliit na kubo. Pumasok na kami sa loob. O sige na, maupo ka na muna riyan, Karding. Huwag kang malikot, ha? Nagmamadaling kumuha siya ng isang bote ng suka at malinis na damit. Humila siya ng silya sa tapat ko at hinawakan ang kamay ko. Tiisin mo ito. Lalagyan natin ang suka. Sabi kasi ng mga matatanda noon, ang suka ay kayang humigop ng lasyon ng mga lamang dagat. Kung may kamandagang hipon na yon, sana makuha sa linis. Teka lang po, baka po masakit yan. Tiisin mo nga eh, kaysa naman wala tayong gawin. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang suka sa palad ko. Napangiwi ako at napakapit sa gilid ng upuan. Aray tay, ang apdi! Parang lalong uminit! Aba, kailangan nating gawin to, anak. Mas mabuti na maapde kaysa mabulok yung kamay mo. Sige, tumingin ka sa akin. Huwag mong tignan yung sugat. Tama na po tay, tama na. Ayoko na po, ayoko na. Tay, ayoko na pakiusap. Yan ang napapala na mga kagaya mo matitigas ang ulo. Ay, nako. Sige na nga. Humiga ka na muna sa kwarto mo. Magpahinga ka na muna. Mamaya pagsikat ng araw, dadaling kita kay Kaambo para makita niya yung nangyari sa'yo. Opo, tay. Napabuntong hininga si tatay. Tapos ay inalalayan niya ako papunta sa aking kwarto at tinulungan na makahiga ng maayos. Tay, sa tingin niyo po ba gagaling pa ako? Natatakot po kasi ako eh. Parang hindi po normal yung nararamdaman ko ngayon. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Matulog ka na. Iniwan na ako ni tatay at dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kwarto ko. Itinaas ko ang kamay ko at tinignan ang kalagayan nito. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang may mga kulay asul na linyang gumapang paakyat sa aking braso. At sa bawat segundo, ang kirot ay nagiging kuryente ulit na tumutusok-tusok sa laman ko. Ano ba kasi to? Bakit ako nagkakaganito? Ilang sandali pa, dahil sa tindi ng pagod at sakit, hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako kinabukasan nang maramdaman ko ang malakas na yugyug sa aking katawan. Hirap na hirap akong imulat ang aking mga mata. Tay, hindi ako makakita. Nabulag na ba ako? Bakit ang dilim? Bakit di ako makamulat? Hindi, anak. Namamaga ang mga mata mo. Mataas din ang lagnat mo. Po? Ano bang nararamdaman mo ngayon? Masakit pa ba mga kamay mo? Hindi ko po alam. Parang buong katawan ko na po masakit eh. Tapos parang nangihina po ko, tay. Mamamatay na po ba ako? Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay. Hindi ako papayag, anak. Pero paano po? Kung nalason po ako. Huwag kang mag-alala. Dadaling kita kay Kaambo. Pasensya ka na. Dapat talaga kanina pa kita dinala eh. Para hindi na lumala ang kalagayan mo. Sandali lang. Tatawag lang ako ng mga kasama. Dito ka lang. Narinig ko ang mabilis na mga yabag ni tatay palabas. Maya-maya pa ay narinig ko siyang may kinakausap na mga tao. Kahit nakapikit ako, malinaw kong naririnig ang pinag-uusapan nila. Dinig na dinig ko ang taranta sa boses ni tatay at maging ang bulungan ng mga tao sa paligid. Tulungan niyo ang anak ko. Kailangan siyang madala kay Kaambo. Ilang sandali pa ay may mga narinig na akong mga yabag galing sa labas. Tapos ay naramdaman kong may mga bumuhat sa akin. Maingat nila akong inilagay sa isang duyan. Naglakad na sila habang bitbit ako. Wala talaga akong makita noon. Pero sa kabila ng pamamaga ng mga mata ko, nasisilaw ako sa matinding sikat ng araw sa labas. Maya-maya pa ay bigla silang tumigil. Kaambo! Kaambo! Tao po!
Narinig ko ang malakas na pagkatok, pero walang sumasagot kay tatay. Kaambo, maawa po kayo. Ang anak ko natusok ko ng hipon. Masama po ang lagay niya. Pakiusap, Kaambo, tulungan niyo ho kami. Nanatiling tahimik ang loob ng bahay. Wala si Kaambo. Wala yata talagang tao. Walang sumasagot sa mga katok at pakiusap ni tatay. Naghintay pa kami ng ilang sandali. Ang mga kapitbahay na tumulong magbuhat sa akin ay nagbubulungan na. Nagtataka sila kung bakit wala ang albularyo, gayong hindi naman ito umaalis ng bahay kapag ganong oras. Saka wala namang nakakita dito na umalis. Sa gitna ng pagkakagulo nila, bigla akong natigilan. May naamoy akong hindi maganda. Tay, ang baho. Alis na po tayo dito. Ha? Ano ba sinasabi mo? Bakit tayo aalis? Kailangan mo nga magamot. Hintayin natin dito si Kaambo. Baka mamaya may pinuntahan lang yun. Baka pabalik na rin. Ayoko na po dito. Iwi niyo na po ako. Hindi ko na po talaga kaya ang amoy tay, ang lansa. Parang pinaghalong panis po na isda, saka nabubulok na karne. Napangiwi ako. Ang amoy ay hindi lang basta mabaho. Masangsang ito. Nanunuot sa ilong ko. Ano bang mabaho? Wala naman akong naaamoy, Karding ha. Meron po, sobrang tapang po talaga ng amoy tay. Hindi na nga po ako makahingi. Tay, umuwi na po tayo, ayoko na rito. Sandali lang naman, anak. Teka, kayo ba mga kasama? May naaamoy ba kayo? Sumagot ang iba. Ang sabi nila ay wala. Pero patuloy kong naaamoy yun na para bang nanggagaling sa bakuran o sa loob mismo ng bahay ng albularyo. Tapos may naririnig din ako na para bang ngumunguya, ngumangasaba. Pakinggan niyo po, may naririnig po ako. May kumakain po sa loob ng kubo. May ngumunguya. Parang hayop po na ngumangasab ng laman at buto. Naku, naloko na. Nagdidiliryo na talaga ata ang anak ko. Kung ano-ano na sinasabi. Kaambo! Kaambo, nandiyan ka ba? Pakiusap, tulungan niyo ho ang anak ko! Tumigil na ako sa pagsasalita. Mas pinakiramdaman ko ang paligid ng oras na yon. Alam ko, may tao o hayop sa loob ng kubo ni Kaambo. Buksan niyo po ang pinto. Malalaman niyo po na nagsasabi po ako ng totoo. Natigilan silang lahat. Walang nakapagsalita sa sinabi ko. Pero bago pa man nila magawa ang sinasabi ko, biglang narinig ko na bumukas ang pintuan ng kubo. Naku, salamat naman po, Kaambo. Pasensya na kayo. Nandun kasi ako sa loob ng banyo. Nagbabawas. Bakit? Ano ba nangyari? Ito ho kasing anak ko, Kaambo. Tulugan po ninyo. Mataas na mataas po ang lagnat niya. Tapos tignan niyo po ang mga braso niya. Parang may lason. Aba, oo nga ano? Ano ba nangyari dito? Nadikya ba ang anak mo? Hindi ho, Kaambo. Pero natusok po siya ng isang itim na hipon. Ano ka mo? Itim na hipon? At saan naman kayo nakakuha ng ganong hipon? Doon ho, sa may bakawan po kanina. Nandun kayo sa may bakawan? Abay, saan doon? Doon po sa may pulong. Nagtago po kami sa mga sanga ng bakawan. Kasi ano? Nagtago po kami doon. Kasi dahil naroon sa pampang ng oras na yun ang kapatiran. Ano ka mo? At naghuli kayo ng hipon habang nandoon ang kapatiran. Hindi naman po sinasadya ng anak ko, Kaambo. Bata pa po kasi siya, kaya sadyang matigas ho ang ulo. Mga lapastangan. Yan ang napapala ng mga di nakikinig. Di ba sinabi ko na sa inyo na umiwas kayo sa mga ito at mas lalong huwag kayong huhuli ng mga isda o anumang lamang dagat habang nakikita nyo sila. Alam ko naman ho yun, Kaambo. Pero pinagsabihan ko naman po ang anak ko. Kaso'y matigas ang ulo, hindi nakinig. O sige. Hintayin niyo ako dito. Kukuha lang ako ng ipantatawas natin yan para malaman natin kung ano ang nangyari sa kanya. Talaga bang natinik lang yan ng hipon? Baka naman may iba pang sanhiyan. Ang totoo, hindi ko nga rin alam eh. Teka,
Anong nakita nyo na ginagawa ng mga kapatiran? Nakita lang po namin sila na nakayuko at nakatanaw sa tubig ng dagat. Bukod dun, wala na po. Sigurado ka ba na yun lang? Oo, kasi sinikap ko naman pong wag tumingin at makiusyoso. Tulad po ng palagi ninyong ibinibilin sa mga tulad kong mangingisda. Mabuti naman kung gano'n. Dahil kung hindi kayo sumunod at nakita nila kayo, ewan ko na lang kung ano mangyayari. Siguro ay mas malalapang sumpa ang darating sa inyong mag-ama ng oras na yon. Ganun po ba? Ay siya nga po pala. Kung delikado ang mga kapatiran na yon, bakit hinahayaan nyo lang po na magatid sila ng takot dito sa lugar natin? Hindi ba dapat paalisin sila rito para wala na kaming kinatatakutan? Para wala na nagbibigay ng sumpang ganito? Paalisin? Aba Miguel, hindi mo alam ba sinasabi mo? Ang grupong yon, ang kapatiran, ay nauna pa sa atin dito sa isla. Sa totoo lang, ay kanila ang lupain ito, hindi sa atin. Kaya kailangan silang igalang, kailangang hayaan, dahil kapag sila ang nabulabog, lahat tayo magdurusa. Ang buong isla ay lalamunin ng dilim. Makapagyarihan silang mga nilalang. Hindi natin sila kaya. Walang naisagot si tatay, kundi buntong hininga. Kaya wag kang magsalita ng tungkol sa pagpapaalis sa kanila. Ang dapat mong isipin ngayon ay kung paano mo maililigtas ang pasaway mong anak. Pasensya na ho kayo, Kaambo. Ayos lang. O sige, mabuti pa, ipasok nyo na lang pala sa loob ng bahay ko ang batang yan. Tapos ay iwan mo sa akin para matignan ko mabuti. Mukhang hindi talaga maganda ang lagay niya. Sa tingin ko, ay mabigat ang sumpang napasa kanya. Ganun po ba talaga kagrabe, Kaambo? Sa palagay ko, malalaman ko yan mamaya. Sige na, ipasok nyo na siya. At ako na ang bahala sa kanya. Nang maramdaman kong iniangat nila ang duyan ko, tinawag ko agad si tatay. Tay, ayoko, huwag niyo po akong iwan. Iwi niyo na po ako, ayoko po dito, tay, ayoko. Anak, hindi pwede. Kailangan mo magamot. Sige na mga kasama, ipasok na natin siya sa loob. Parang awa mo na, tay. Iwi mo na ako. Pero hindi ako pinakinggan ng tatay ko. Ipinasok pa rin nila ako sa loob sa kabila ng pakiusap ko sa kanila. Iba na kasi talaga ang nararamdaman ko. Kahit hindi ako makakita, dinig na dinig ko na iba na ang tono ng matanda. Hindi siya naaawa sa akin. Ramdam kong galit siya at nanggigigil. Parang nililin lang niya kami. Parang wala siyang gagawing maganda. Samantala, nang nasa loob na ako, ay mas lalong nanuot ang baho. Sigurado na ako na nanggagaling nga sa loob ng bahay niya ang masangsang na amoy na yon. Nang tuluyang makalabas sila tatay, naramdaman kong nakatitig sa akin ng matanda. Tapos ay lumapit siya. Hinawakan ang natusok kong palad. Ngunit nung sandaling dumikit ang kamay niya sa aking balat, bigla siyang bumitaw at narinig ko ang mabilis niyang pag-atras. Ano ba yan? Bakit po, Kaambo? Ano po nangyari? Wala. Napaso lang ako sa balat mo. Ho? Napaso ka? Oo. Pwede mo bang ilahad ng palad mo? Kailangan ko lang na makita yung tusok. Sige po. Habang inilalahad ko ang palad ko sa kanya, dahan-dahang lumiwanag ang paningin ko. Bagamat hirap ko pa rin maimulat ang mga mata ko, sinikap ko na aninagin ang muka ng albularyo. Unti-unti kong nakita ang muka niya, ang kanyang mga mata, nanlilisik habang nakatingin sa palad ko. Nakita ko ang isang kakaibang emosyon, parang galit pero may halong takot sa kanyang muka. Malalaga ang pinsalang idinulot ng hipon na yun sa iyo, bata. Hindi ito simpleng lason lang. Kailangan magsagawa ng isang maselang ritual para maalis natin ang bisa. Ang lason na yan sa iyong katawan. Nang mga sandaling yon, wala na akong tiwala sa matanda. Pero mahina ang katawan ko. Nilalagnat pa ako
Kaya alam kong kapag nagsalita ako at kinontra ko siya, maaaring may gawin siyang masama sa akin. Madali na lang para sa kanya na magdahilan kay tatay kung sakaling may masamang mangyari sa akin. Ginamit ko ang utak ko. Alam kong inuutulang niya ako, pero sinakyan ko na lang kung ano ang trip niya. Sige po, Kaambo. Kayo na pong bahala. Pagalingin niyo lang po ako. Ayoko pong iwan si tatay ng mag-isa. Kawawa naman po siya eh. Pangako po kapag gumaling ako, magiging utusan niyo po ako dito. Kahit anong utos po gagawin ko. Huwag ka mag-alala sa bayan. Hindi mo kailangan gawin yun, iyo. Ang importante ay gumaling ka. Salamat po. O siya, sandali lang ah. May kukunin lang ako. Hindi na ako nagsalita. Pinakiramdaman ko na lang siya ulit. Lumayo siya at pumunta sa ibang bahagi ng bahay niya. May kinausap siyang kasama niya sa bahay. Bilisan mo. Pumunta ka sa kapatiran. Tawagin mo sila. Sabihin mo, natagpuan na natin ang matagal na nating iniintay. Ay, sigurado po ba kayo, Amo? Yung bata? Walang duda. Nasa kanya ang bertud ng itim na hipon. Kailangan natin siyang maialay sa poon. Kung ganun, bantayan niyo po siya mabuti. Huwag niyo na pong hayaan na makalapit sa kanya ang ama niya. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala doon. Sige na, magmadali ka. Tawagin mo na sila para maisagawa na natin ang ritual habang maaga pa. Sige po, Amo. Kasunod nun ay nagpaalam at lumakad na ang katulong. Napahigpit ang hawak ko sa upuan. Ang sakit na nararamdaman ko ay biglang napalitan ng kakaibang panlalamig. Niloloko kami ni Kaambo. Kasali siya sa kapatiran. Narinig ko mismo sa kanyang bibig. Doon ko unti-unting napagtanto ang nangyayari sa akin. Hindi lang pala asul na dugo ang idinulot ng tinik ng itim na hipon. Lumawak din ang sakop ng aking pandama. Narinig ko ang mabilis na pagtakbo ng katulong. May mga naaapakan pa siyang tuyong mga dahon at sanga. Narinig ko din ang mabilis na pagtibok ng puso ng tatay ko kahit malayo siya sa akin. Pati ang kanyang pagbuntong hininga. Kilalang kilala ko. Pero ang mas nakakatakot, yung boses ni Kaambo na nagbabalat kayo bilang isang mabuti at magaling na albularyo. Nararamdaman kong nakatingin siya sa akin. Nakatitig habang nasa kusina at ako ay nasa sala. Bumubulong siya pero tulad kanina, malakas ko itong naririnig. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, lumabas din ang bertud. Ang batang ito ang tatapos sa matagal na naming paghihintay. Siya at susi para tuluyan na naming mahawakan ang islang ito. Sa kanya manggagaling ang lakas na hindi matatalo ng kahit na sino. Para sa ating lahat, sa kapatiran. Hindi ako kumilos at nagkunwaring walang naririnig ng sandaling yon dahil alam kong nakatingin siya. Ngunit nang maramdaman kong pumasok siya sa kusina, dahan-dahan kong sinubukang igalaw ang mga paa ko. Mabigat pero kailangan kong kumilos bago pa makabalik ang katulong kasama ng mga taong nakasako ang ulo. Kailangan kong makaalis. Gapang, ganun ang ginawa ko. Dahan-dahan akong gumapang papunta sa may pinto. Nahirapan ako dahil parang may nakadagan na sako ng bigas sa likod ko. Pero ilang sandali pa, biglang kumirot uli yung palad ko, yung tinusok ng hipon. Unti-unti, nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Nakakita na ako. Hindi na nanginginig ang mga tuhod ko. Nawala na yung bigat. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Isang himala na parang bumalik ang lakas ko. Ginamit ko na ang pagkakataong yun para tumakas. Mabilis kong binuksan ang pintuan at tumakbo pabalik sa bahay namin. Ilang minuto lang, natanaw ko na ang kubo namin. Nakita ko si tatay na abalang nag-aayos ng kanyang lambat. Tay! Tay! Diyos ko, Karding! Magaling ka na! Opo, Tay! Ha? Aba,
Ang galing naman niya. Napagaling ka kagad. Eh magkano daw ang ibabayad dati sa kanya, anak? Hindi tay, mali po kayo tay. Hindi po siya nagpagaling sa akin. Ano ka mo? Eh sino nagpagaling sa'yo? Hindi ko na siya sinagot. Bagkus ay hinawakan ko ang kamay niya at bahagya itong hinila. Teka lang anak, teka lang. Saan ba tayo pupunta? Bakit mo ako hinihila? Alis na po tayo dito sa bahay tay, bago pa sila makasunod. Kailangan po natin makalayo. Huminto si tatay at binawi ang kamay niya. Kitang-kita ko sa mukha niya ang labis na pagtataka. Pero nandoon din ang pag-aalala at takot sa mga mata niya. Karding, teka lang. Ano ba talaga nangyayari? Magpaliwanag ka nga muna. Bakit tayo aalis? At sino ang susunod sa atin? Huminga ako ng malalim. Nagsimula na din akong umiyak habang nagpapaliwanag. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Yung nakita ko. Yung lahat ng mga narinig ko. Sinabi ko din yung tungkol sa bertud na siyang habol nila sa akin. Natulala si tatay. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero alam kong kilala niya ako. Hindi pa ako nagsisinungaling sa kanya. Kahit kailan. Tay, umalis na po tayo dito sa isla, parang awa niyo na po. Ano ka mo? Pero anak, kung aalis tayo dito, saan naman tayo pupunta? Wala tayong kamag-anak sa ibang lugar. Wala din tayong pera. Dito ang buhay natin. Kung aalis tayo dito, paano tayo kakain? Saan tayo titira? Sayang ang bahay at lupa natin dito. Tay, mas mahalaga pa po ba yun kaysa sa buhay ko? Natigilan si tatay sa tanong ko. Nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Tay, sasakupin po tayo ng mga taong yun. Papatayin nila ako para makuha ang bertud na kailangan nila. Aanhin po natin ang bahay, tay, kung patay naman ako. Doon na bumigay si tatay. Niyakap niya ako ng maigpit. Sige, anak, aalis tayo. Mag-impake ka lang ng ibang gamit natin at kukunin ko ang krudo. Sige na, magmadali ka. Ganun na nga ang ginawa namin. Wala kaming dinalang mabibigat na gamit. Ilang damit lang, tubig at pagkain. Patakbo kaming pumunta sa dalampasigan kung saan nakadaong ang bangka namin. Inayos sandali ni tatay ang makina, ngunit ilang sandali pa ay biglang may lumapit sa amin. Oh, paring Miguel, saan ang lakad niyo mag-ama? Abay tanghaling tapat mangingisda kayo? Aalis kami, pare. Tatakas kami. Ano ka mo? Tatakas? Abay bakit? May troso ka ba? Sino tinatakasan niyo? Sasagot sana si tatay ng kung ano lang, pero ako na ang nagsalita. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Yung mga kapatiran po, yung mga taong nakasako ang ulo. Pagkarinig na pagkarinig ni Mang Pedring noon, nagbago ang itsura ng mukha niya. Nawala ang ngiti. Lumingon siya sa paligid para tignan kung may ibang tao. Tapos lumapit siya ng gusto sa amin. Ang kapatiran? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Totoy? Opo. Tinitigan ako ni Mang Pedring, tapos tumingin kay tatay. Akala ko pagtatawanan kami o sasabihin nasisiraan na kami ng bait. Pero seryoso siya. Ganun ba? Nako, delikado kung lalaot kayo ngayon. Baka lalo kayong masundan. Mabuti pa ay sumama kayo sa bahay. Bilis! Pero pare, Magtiwala kayo sa akin. May mahalaga akong sasabihin tungkol sa kapatiran na yan. Tara na! Nagkatinginan kami ni tatay. Wala na kaming pagpipilian. Mukhang may alam nga talaga si Mang Pedring. Kaya imbis na sumakay sa bangka, sumunod kami sa kanya, papunta sa bahay niya na ilang metro lang ang layo sa Pangpang. Kinakabahan ako habang naglalakad kami. Hindi ko alam kung kakampi ba siya o isa rin sa mga taong nagkukunwari. Ngunit nang marinig kong kalmado ang tibok ng kanyang puso at matagal na siyang naging mabuting kaibigan ni tatay, nawala ng unti-unti ang pagdududa. Samantala, pagdating namin sa bahay nila,
Mabilis niyang isinarado ang pintuan. Umupo na muna kayo dyan. May kailangan lang akong gawin. Dumiretso siya sa altar sa gilid ng hagdan. May kinuha siyang posporo at yung maliit na paso na may lamang uling. Sinindihan niya yon hanggang sa magbaga na. Tapos, inilagay niya ang insenso ng dahan-dahan at hinayaang kumalat ang usok. Hindi siya nakontento sa altar lang. Dinala niya ito at inikot sa buong kabahayan. Ang tapang ng amoy, masangsang na mabango na parang amoy sa loob ng simbahan. Nakakahilo pero parang nakakagaan ng pakiramdam. Nang matapos siya, ibinalik niya ang insenso sa altar at lumapit sa amin. Umupo siya sa tabi ni tatay. Pare, delikado talaga ang buhay ng anak mo. Paano mo nasabi? Hindi tao mga nasa kapatiran, Miguel. Mga aswang sila. Nanlaki ang mga mata ni tatay. Halos malaglag ang panga niya. Ako naman, napahawak sa laylayan ng damit ko. Isang kulto sila. Isang malaking grupo ng mga aswang na nagpapanggap na mga ordinaryong tao sa baryo. May lugar sila dito na pinamumugaran at lumalabas kapag kailangan nilang magsagawa ng ritual para sa kanilang pagpapalakas at pagbabago ng anyo. Nagiging mga itim at malalaking ibon po ba sila? Tama ka. Teka, bakit alam mo? Nakita mo ba? Nakita mo sila nagbago ng anyo? Hindi po. Pero kasi, nung nakita namin sila ni tatay, bigla po silang nawala tapos nakita po namin ang daming lumilipad na ibon sa langit. Tama nga, sila ngayon. Mga aswang sila na may malalapad at malalaking pakpak. Kung ganun, ay totoo palang sinasabi ng anak ko. Totoong totoo pare. Matagal ko nang alam ang tungkol sa kanila. Sa katunayan nga niyan, ay meron na kaming nabuong grupo para magsilbing tagapagtanggol ng baryo kung sakali man na magsimula na silang manakop. Paano mo nalaman ang tungkol sa plano nila? Tatatay ko pare, siguro naman na hindi lingid sa inyo na isa rin siyang mahusay na albularyo nang nabubuhay pa siya. Aba oo naman. Hindi ko nga akalaing hindi mo mamamana ang kakayahan niya eh. Nagkakamali ka pare. Ha? Anong sinabi mo? Namana ko ang lahat ng kakayahan niya at madami din siya naituro sa akin. Pero pinili ko lang na huwag gamitin dahil ang kapangyarihan kapag nalaman ng iba, nagiging mitya ng panganib. Gaya na nangyayari ngayon sa anak mo. Ano ka mo? Ang ibig mo ba sabihin may kapangyarihan ng anak ko, ganun ba? Oo pare Miguel. Nananalaytay ngayon sa katawan ng anak mo ang isang kapangyarihang pwedeng magpalakas sa kanila o pumatay sa kanilang lahat. Depende na lang yan kung sino ang mauunang makakuha sa kanya. Sandaling tumahimik si Mang Pedring. Tumayo siya at may kinuhang isang lumang garapon sa ilalim ng altar. May laman itong maitim na langis na may isang piraso ng tuyong ugat. Tapos ay muling lumapit sa amin. Kung totoo ang sinasabi mo pare, hindi ba dapat umalis na kami dito? Ano bang dapat namin gawin? Hindi kayo pwedeng umalis basta-basta. Hindi kayo makakalayo ng ganyan-ganyan lang. Oras na tumapak kayo sa dagat, malalaman nila kagad yon. May mga alagad sila sa tubig. Mga nilalang na inaalayan nila ng orasyon at pagkain tuwing may ritual sila. Kapag lumayag kayo ngayon, itataob lang nila ang bangka nyo bago pa kayo makalayo. Ano pong gagawin namin, Mang Pedring? Dito na lang ba kami maghihintay na sugurin nila? Lumapit sa akin si Mang Pedring at hinawakan ang palad kong natusok. Itong langis na to, gawa sa huling tulo ng luha ng tatay ko bago siya mamatay. Hinaluan ko ito ng mga halamang gubat na hindi nasisikatan ng araw. Binuksan niya ang garapon at kumuha ng konting langis. Ipinahid sa noo ko, sa dibdib at sa sugat ko sa palad. Pansamantala, itatago nito ang amoy mo. Para sa kanila, magmumukha ka lang ordinaryong bata ulit. Hindi ka rin makikilala ni Kaambo. Pero may kondisyon.
Hindi ka pwedeng lumapit sa tubig alat. Salamat paring Pedring. Pero paano pagkatapos? Hindi kami pwedeng magtago dito ng habang buhay. Tama ka, paring Miguel. Kaya kailangan nating maihanda agad ang anak mo para makatulong sa amin sa pagbuwag ng mga kultong yon. Anong sabi mo? Pero pare, napakabata pa ng anak ko para sumabak sa ganyang klase ng gera. Anong gagawin nyo? Para bang gagawin nyo siyang pain, ganon? Pare, hindi ganun. Hindi mo naiintindihan eh. Hindi ko siya gagawin pain. Kailangan namin siya dahil siya lang ang makakatulong sa amin. Tumingin si Mang Pedring sa akin. Diretso sa mga mata ko. Karding iyo, makinig ka. Ang dugong asul na nananalaytay sa iyo ngayon ay dahil sa mahiwagang tinik. Hindi yan sumpa para sa iyo, kundi sumpa para sa mga aswang yan. Ang dugo mo ngayon ay parang lason o asido. Isang patak lang ng dugo mo, manunuyot silang parang mga lantang dahon. Masusunog sila, mamamatay. Kung lason po ang dugo ko para sa kanila, bakit po nila ako iaalay? Bakit nila gustong makuha ang isang bagay na pwede pong pumatay sa kanila? Iaalay ka nila sa puo nila. Hindi nila kakainin ang iyong laman at hindi rin nila iinumin ang iyong dugo. Alam nilang ikamamatay nila yon. Para saan pa po? Ang puon ng kapatiran, ang nilalang na sinasamba nila, ay unti-unti nang nauubusan ng lakas. Matanda na ito, Karding, at ang tanging paraan para manatili itong buhay at muling lumakas ay sa pamamagitan ng paglipat ng bertud. Hindi pagkain, iyo. Ikaw ay magsisilbing lalagyan. Lalagyan? Ano pong ibig niyo sabihin? Kailangan nilang katawan mo para doon ilipat ang hininga ng kanilang poon. O kaya naman ay kukunin nila ang puso mo para ipakain sa nilalang na yon. Ang bertud na nasa iyo ang magsisilbing gamot para sa kanilang Diyos. Kapag nagtagumpay sila, magiging malakas ang nilalang na yon. At yun ang magiging katapusan ng lahat ng may buhay dito sa isla. Kung mangyari yun, kapag nakuha nila ang anak ko, mapapasakamay na nila ang buong isla. Eksakto. Pero ang hindi nila alam, ang bertud na yan ay hindi basta-basta sumusunod sa masama. Namimili yan ng tagapangalaga. At dahil nasa iyo na yan, Karding, kailangan mo matutunan kung paano gamitin yan ng tama. Pero paano po? Hindi ko naman alam kung paano po lumaban. Isa lang po akong batang mangingisda. Paano ko po haharapin ng mga halimaw na yon? Nanginginig ang boses ko. Alam kong totoo ang sinabi ko. Ang tanging alam ko lang ay ang humawak ng sagwan at lambat. Hindi ako marunong humawak ng itak o kahit na ano pang sandata. Sa isip ko, kahit may lason pa ang dugo ko, lalamunin pa rin ako ng takot kapag hinarap ko na ang mga aswang. Kaya mo yan, Karding. Kailangan mo lang matutunang kontrolin ang bertud na nasa loob mo. Huwag mong hahayaan ang takot ang magdala sa'yo. Hayaan mong ang bertud ang gumabay sa mga pandama mo. Pero hindi ba yung delikado para sa kanya, pare? Napakabata niya. At marami yung kalaban. Huwag ka mag-alala, pare. Hindi naman mag-isang lalaban ang anak mo eh. Marami tayong kakampi. Sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa kanila. Doon ligtas si Karding habang inaaral niya ang lakas niya. Doon natin bubuuin ang plano kung paano tatapusin ang kasamaan ng kapatiran na yon. Tumango si tatay. Kahit kita ko pa rin na parang hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya. Ngunit bago pa kami makatayo, bigla akong napako sa kinauupuan ko. Napahawak ako sa magkabilaang tenga ko. Narinig ko kasi ang boses ni Kaambo. Malakas, matinis, galit na galit. Tay, si Kaambo. Naririnig ko po siya. Pinapahanap na po niya ako. Anong gagawin natin? Natigilan sina tatay at Mang Pedring. Nagkatinginan silang dalawa. Bakas ang gulat sa kanilang mga muka. Galit na galit po siya.
Ang lakas-lakas po ng boses niya. Rinig na rinig ko po. Ibig mong sabihin, anak, naririnig mo si Kaambo. Aba, malayo ang bahay nun dito, anak. Saka wala naman ako naririnig na iba, maliban sa mga tahol ng aso. Opo, Tay, ang lakas-lakas po. Parang nasa tapat ko lang po siya, nakakabingi na. Tay, natatakot po ako nung gagawin ko. Sigurado ka ba dyan, anak? Hinawakan ni Mang Pedring ang balikat ni tatay. Seryoso ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Pare, huwag mong pagtakhan kung naririnig man niya si Ambo. Kahit nasa malayo pa yon. Isa yan sa regalo ng bertud sa anak mo. Ang talas ng pandinig niya ay 10 beses na mas malakas o higit pa kaysa sa normal na tao. Sa kanya, ang bulong ay malinaw na malinaw niyang naririnig. Ano pa kaya ang mga sigaw? Napatingin sa akin si tatay. Alalang-alala na siya sa akin. Awang-awa na rin siya habang tinitignan akong nakatakip ang mga kamay sa tenga. Karding, pakinggan mo ako mabuti. Gamitin mo yan. Huwag kang matakot sa boses niya. Imbis na matakot ka, gamitin mo yung pandinig mo para malaman natin kung gaano na sila kalapit. Alamin mo kung nasa na sila para makapaghanda tayo. Nakahinga ko ng malalim. Pinikit ko ang aking mga mata at pilit kong inihiwalay ang boses ni Kaambo sa iba pang mga tunog. Doon ko narinig ang papalapit na mga yabag. Parang nakikita ko na papaliko na sila sa kanto palapit sa bahay ni Mang Pedring. Mabilis ang lakad nila. Mang Pedring, nasa may kanto na po sila. Papunta po sila dito. Susugod po sila dito. Lintik na yan. Paano nila nalaman na nandito tayo? Pero huwag kayong mag-alala. Tulad ng sinabi ko, hindi nila kagad makikilala si Karding dahil sa bisa ng langis. Pero ikaw pare, kailangan mo magtago. Diyan ka na lang sa loob ng lumang kabinet. Magpapausok ulit ako para hindi ka nila maamoy. Mabilis na pumasok si tatay sa loob ng kabinet. Ako naman, pinaupo ako ni Mang Pedring sa isang sulok. Ilang sandali pa, narinig na namin ang malalakas na katok sa pinto. Parang gigibain ng bahay. Binuksan ni Mang Pedring ang pinto ng bagya. Kunwari ay bagong gising. Sino ba yan? Abay sisirain niyo ba ang pinto ko? Oh, Kaambo, ikaw pala. Anong atin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ilabas mo na ang mag-amang Miguel at Karding. Sino? Abay teka, bakit ko na ba sila ilalabas? Wala naman sila dito. Saka bakit niyo ba sila hinahanap? May atraso sa akin na mag-amang yon. Kaya kailangan ko silang makita kagad. Sigurado ka bang wala sila rito? Wala nga sila rito. Hindi ko pa nga nakikita mag-amang yun mula pa kahapon eh. Nagsisinungaling ka. May nakapagsabi sa akin na may kasama kang isang lalaki at isang batang lalaki kanina. Yun ba? Di naman si Miguel at Karding yun eh. Yung pamangkin ko yun na si Joel at yung tatay niya si Julio. Inihatid lang dito yung bata dahil dito raw muna magbabakasyon ng ilang araw. Hindi sumagot si Kaambo. Bagkos ay mabilis niyang itinulak ang pinto at pumasok sa loob kasama pa ang 2 lalaki. Lumingon-lingon siya sa paligid. Nakita niya ako sa sulok. Nagkatinginan kami. Sobrang kaba ko pero pagkaraan ng ilang segundo, binawi niya ang tingin at inis na iniwasan ako. Laking ginhawa ko nang hindi niya ako makilala. Akala niya, ordinaryong bata lang ako. Sinabi ko na sa inyo eh, wala rito ang hinahanap nyo. Nakakaabala na kayo, Kaambo. Umalis na kayo. Sandali lang. Pumakbang siya ng dahan-dahan. Tumigil siya sa tapat ng lumang kabinet kung saan naroroon si tatay. Nagkatinginan kami ni Mang Pedring. Pareho kaming kinakabahan dahil kung bubuksan ni Kaambo ang kabinet na yon, lagot na. Huwag mong susubukang buksan ang kabinet na yan. Bakit? May tinatago ka ba dito? Hahawakan na niya sana ang pinto ng kabinet. Pero bigla siyang natigilan nang may maamoy
na hindi matukoy. Biglang tumawa ng mahina si Mang Pedring. Yung tawang parang nanunuya. Buksan mo, Ambo. Sige, ituloy mo. Pero huwag kang magrereklamo sa akin kung bigla na lamang manghina yung mga alagad mo sa loob ng bahay ko. Lalong natigilan ang matandang albularyo. Patagilid niyang nilingon si Mang Pedring. Anong ibig mo sabihin? Diyan sa kabinet na yan, ang imbakan ko ng mga pinamili kong mga bawang at sako-sakong mga asin. Plano ko sanang iluwas yan sa bayan bukas. Sige, buksan mo para mangisay ang mga tauhan mo. Pagbigyan mo ang kuryosidad mo. Bagyang napaatras ang mga lalaking nasa likuran ni Kaambo. At isa pa, kung hinahanap po talaga si Miguel, bakit ka nag-aaksaya ng oras dito? Baka nga nandun na yun sa dagat eh. Kayo din, matatakasan kayo. Naningkit ang mga mata ni Kaambo. Tapos ay unti-unting umatras palayo sa kabinet. Halina kayo! Sayang ang oras natin dito. Baka makalayo na ang dalawang yon. Bilisan natin! Lumabas na sila. Narinig ko ang mabilis nilang pagtakbo patungo sa kung saan. Nanatili kaming tahimik ng ilang minuto. Gamit ang talas ng pandinig ko, sinubaybayan ko ang bawat tunog. Wala na po sila, Mang Pedring. Malayo na po sila. Doon lang nakahinga ng maluwag si Mang Pedring. Agad niyang binuksan ang kabinet. At lumabas na si tatay na pawis ang buong katawan. Ay, salamat, Pedring. Muntik na tayo dun. Matalas ang pakiramdam ni Ambo, pero mas matalino tayo sa kanya. Pero huwag tayong papakampante. Babalik yun na parang asong ulol kapag nalaman niyang wala kayo sa dagat. Kailangan na nating umalis dito. Hihingi na tayo ng tulong sa mga kasama natin. Mabilis kaming lumabas at pumunta sa likod ng bahay ni Mang Pedring. Dire-diretso kami sa masukal na bahagi ng bakuran niya kung saan medyo tago at hindi kita sa kalsada. May inalis siyang isang tumpok ng mga tuyong damo at baging. Tapos ay itinaas niya ang isang mabigat na takip na gawa sa kahoy. May tunnel po dito. Oo, Karding. Sikretong daan to na ginawa namin matagal na. Dito tayo dadaan, sa ilalim, para hindi tayo masagap ng pakiramdam ng matandang Ambo na yon. Isa-isa kaming gumapang sa loob ng tunnel. Madilim nung una sa loob ng lagusang yon, pero sa isang kurap ng mga mata ko, biglang nagbago ang lahat. Medyo nakakaaninag ako sa dilim. At sa paningin ko, ang paligid ay hindi na kulay itim. Nagkaroon ng kakaibang kulay ang lahat. Parang may night vision ako. Tapos ay parang nakikita ko ang init ng katawan ni tatay at Mang Pedring. Kulay pula at kahil sila sa paningin ko. Kaya kahit hindi sila gumagalaw, alam na alam ko kung nasaan sila. Wow! Grabe! Nakakakita ako sa dilim. Dahil sa bagong kakayahan kong ito, hindi ako nahirapan sa paggapang. Hindi ko din sila nabubunggo. Di tulad nila na panay na ang reklamo ni Mang Pedring dahil di iisang beses na nabunggo siya ni tatay. Kaya naman, tinulungan ko na sila. Tay, tigil na muna. May matulis po na ugat dyan. Matatapakan niyo po. Mang Pedring, daan-daan po. Kasi may malalim po na lubak dyan sa harap po ninyo. Nakikita mo? Aba, ang galing pala talaga ng bertud ng itim na hipon, ano? Nakakakita ka, maski sa dilim. Hindi po ganun kalinaw pero opo. Nakakakita po ako. Medyo matagal-tagal din kaming gumapang hanggang sa tumigil na si Mang Pedring sa isang bahagi na may hagdang gawa sa bakal. Isa-isa kaming umakyat at dahan-dahang itinulak niya ang takip sa ibabaw. Paglabas namin sa tunnel, bumungad sa amin ang isang pamilyar na bakuran. Malawak ito, sementado ang paligid at may mataas na pader. Teka. Kay kapitan ng bahay na to ah. Hindi pa man ako nakakasagot. Bumukas ang pinto sa likuran at lumabas si kapitan. Pedring,
Oh, bakit kasama mo sila? Agad na lumapit at nagpaliwanag si Mang Pedring kay Kapitan. Mabilis lang pero malinaw ang bawat detalye. Nang marinig ni Kapitan ang tungkol sa nangyari at ang banta sa buhay namin, hindi na siya nagdalawang isip. Agad niya kaming pinapasok sa loob. Laking gulat namin ni Tatay. Pagpasok namin sa sala, hindi lang pala si Kapitan ang nandoon. May iilang kalalakihan din sa loob na may mga kanya-kanyang inaayos na armas. May naghahasa ng itak, may nagpupunas ng shotgun, at may mga hawak silang mga bote na mukhang gagawing pampasabog. Pinaupo kami ni Kapitan sa isang mahabang bangko at inabutan ng tubig. Tumabi siya sa akin. Kumusta ka naman, Iyo? Mabuti at natakasan mo yung gurang na yun. Opo, Kapitan. Narinig ko po kasi na may masama po siyang balak sa akin. Kaya pinilit ko po talagang makatakas. Kayo po, matagal niyo na rin po bang alaman tungkol sa tunay na kapatiran? Alam niyo na po ba kung ano sila? Oo, matagal na syempre. Hindi naman ako bulag eh. Alam naming hindi mga normal na tao mga kasapi doon. At si Ambo, matagal na naming alam na miyembro siya nun. Kaya lang, wala kami magawa eh. Mahirap kasing kalabanin ng mga aswang na yan. Lalo na't ang mga tao dito sa atin urong sulong sa mga plano namin. Urong sulong? Oo, yung iba gusto lumaban. Pero kapag itutuloy na, hindi na nagpapakita. Takot na sila. Hindi kami makabuo ng desisyon kung lalaban ba o mananahimik na lang. Tutal, ay wala pa naman silang ginagawang pagkilos. Ang hirap magpasunod ng tao. Parang mga takot na sisiw. Uminom siya ng tubig at padabog na ibinaba ang baso sa mesa. At yung matandang hukluba na yon, nakakagigil. Ang sarap tirisin. Matagal ko na sanang gustong palayasin yung epal na albularyong yun eh. Isipin mo, ako ang kapitan, pero siya ang nasusunod sa mga desisyon para sa baryo. Tuwing may plano ako para sa ikagaganda ng baryo, kumukontra siya. Paanong kumukontra, Kapitan? Tulad halimbawa noong nakaraan, magpapatayo sana ako ng maayos sa tulay sa sapa para hindi na nahihirapan ng mga tao dito. Aba, akalain mong hinarang niya. Kesyo daw, may matandang punso doon na matatamaan. Magagalit daw ang mga elemento at mamalasin ang buong baryo. Yun ang ending. Naniwala naman ang mga tao. Wala na namang natuloy na proyekto. Kaya pala, wala kang nauumpisang project, Kapitan. Ganun pala nangyayari. Tama ka, wala talaga. Kasi hinaharang niya at ng mga tao naniniwala sa kanya. Pero alam niyo ang totoo niyan. Ayaw lang niyang umasenso tayo dito. Gusto niya manatiling mangmang ang mga tao at laging nakaasa sa kanya. Sa galing niya bilang isang albularyo, pero huwad naman. Gusto niya, siya lang ang hari dito. Kaya nga nung nalaman ko kanina na nasa iyo ang bertud ng itim na hipon, sabi ko talaga sa wakas, ito na ang alas namin para matapos na ang paghari-harian ng matandang yun. Sawang-sawa na ako sa pagpapaikot niya sa atin. Huminga ng malalim si Kapitan. Halatang nailabas na niya ang lahat ng sama ng loob na kinikimkim niya ng ilang taon. Tumayo si Tatay at tinapik ang balikat niya. Naiintindihan ko po kayo. Ako man ay naging tagasunod din na matandang yun. Paniwalang paliwala ako sa hayop na yun. Kaya nga, ito na ang pagkakataon natin. Pero sa totoo lang, hilaw pa yung anak mo, Miguel. Kailangan muna natin turuan ng bata kung paano humawak ng sandata at lumaban. Hindi pwedeng isabak yan ng basta-basta. Mapapahamak yan. Tama si Kapitan. Ang dugo mo, Karding, ilalagay natin yan sa mga sandata natin. Biglang napatayo si Tatay Miguel. Humarang siya sa harap ko. Sandali, dugo. Teka lang. Ibig sabihin susugatan niyo ang anak ko. Aba, anong balak niyo? Gagawin yung gatasan ng dugo ng anak ko para nang manalo kayo? Hindi ako pumapayag na sumama sa inyo para saktan niyo rin siya. Akala ko ligtas siya rito. Huminahon ka, pare. Hindi ganun ang ibig ko sabihin.
Hindi namin uubusin ang dugo niya. Ilang patak lang ang kailangan natin. Ang konting dampi ng dugo niya ay sapat na para mapatay ang mga kalaban natin. Oo nga naman, Miguel. Walang mananakit sa anak mo. Puprotektahan natin siya. Kailangan natin magtulungan kung gusto nating mabuhay tayong lahat. Huminga ng malalim si tatay. Tumingin siya sa akin. Parang nagtatanong kung kaya ko ba talaga. Agad naman akong tumango. Pasensya na ho kayo. Nadala lang po ko. Pero siguraduhin nyo lang na hindi mapapahamak ang anak ko. Dahil siya na lang ang meron ako. Naiintindihan ko, Miguel. Ama rin ako. Gawin natin to ng maingat. Nang matapos ang usapan, bumuo na agad sila ng plano na pagkasunduan na doon na muna kami sa compound ni Kapitan habang nagpapalakas. Kinabukasan din ay sinimulan na namin ang matinding pagsasanay. Sa malawak na likod bahay ni Kapitan, tinuruan ako ni Mang Pedring kung paano kontrolin ang pandama ko. Piniringan niya ako ng tela at pinalibutan ng mga tauhan ni Kapitan. Kailangan kong ilagan ang mga bato na ibabato nila sa akin gamit lamang ang pandinig ko. Nung una, tinatamaan pa ako. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na ito at naiiwasan bago pa tumama. Samantala, si Tatay Miguel naman ay tinuruan ng isa sa mga tauhan ni Kapitan kung paano gumamit ng espada. Para kay Karding, gagawin ko ito. Nakita ko ang determinasyon ni Tatay. Kahit nananakit ang katawan niya at puno na ng paltos ang kamay niya, hindi siya tumigil. Gusto niyang maging handa para protektahan ako. Ilang araw din kaming nagsanay. Umaga hanggang gabi. Puro galos at pasa ang inabot ko. Pero naramdaman kong may pagbabago. Mas lumiksi ako. Mas tumalas din ang aking pakiramdam. Isang hapon, habang nagpapahinga kami, biglang inihagis ni Mang Pedring ang isang kawayan sa akin mula sa likuran nang walang pasabi. Mabilis pa sa 4:00 na nakakilos ako at nasaluyon gamit ang isa kong kamay. Napangiti si Mang Pedring. Tumango siya kay Kapitan at kay Tatay. Ayos. Handang-handa na ang bata. Sa palagay mo, oras na ba para umatake tayo? Hindi pa panahon, Kapitan. Huwag tayong susugod ng basta-basta. Tignan niyo ang kalendaryo. Full moon. Sa panahong yan, mas malalakas sa mga kampon ni Ambo. Mas matalas ang kuko nila at mas mabilis maghilom ang sugat nila kapag maliwanag ang buwan. Ang ibig mo ba sabihin kailangan pa natin maghintay? Paano kung mahanap nila tayo rito? Huwag kang mag-alala, Miguel. Hindi nila kayo mahahanap dito dahil puno ng proteksyon ng bakuran at bahay ko laban sa kanila. At alam nila yan. Pinangingilagan nila ang lugar na to. Nagtaka ako. Kasi kahit mataas ang pader ni Kapitan, alam kong kayang-kayang talunin o liparin yon ng mga aswang kung gugustuhin nila. Bakit po, Kapitan? Ano po meron sa bahay nyo? Nawala po sa ibang bahay dito sa isla. Noong itayo ang bahay na ito, hindi lang semento ang ibinaon namin sa pundasyon. Ang lolo ko, na isa ring manggagamot bago pa dumating si Embo rito, ay nagbaon ng mga sangkap na hindi nila matagalan. Bawat poste nito, may nakabaong tanso na binabad sa banal na tubig. May orasyon din niya ang bahay na ito. Tama si Kapitan. Dahil sa mga yon, kaya hindi sila nakakalapit o nakakapasok dito. Alam mo bang, iba ang amoy ng paligid dito? Para sa atin, ordinaryo lang. Pero sa ilong ng mga aswang, maanghang ito at napapaso sila. Hindi nila kayang tumagal ng malapit sa pader. Kaya kahit maamoy nila kayo, hindi sila makakaatake agad-agad. Maliban na lang kung talagang desperado na sila. Kaya nga, dito kami nagmi-meeting. Ito lang ang tanging lugar sa baryo na hindi nila mapapasok. Basta makinig kayo, sundin niyo ako. Hindi pa tayo susugod. Magpalipas muna tayo ng ilang araw hanggang sa mag-itim ang buwan.
Yun ang oras na mahina sila. Pero yun naman ang oras na mas magiging makapangyarihan ang bertud ni Karding. Tama ka. Sa ilalim ng itim na buwan, doon niya mailalabas ang tunay niyang lakas. At sa gabi na yon, tatapusin na natin silang lahat. Kung yan ho ang tingin niyong tama, susunod po kami. Tumango si Mang Pedring at uminom ng kape. Sulitin niyo ang pahinga. Sa oras na mag-itim ang buwan, lalabas na tayo at haharapin na natin sila. Lumipas ang mga araw at malapit na ngang sumapit ang itim na buwan. Dahil sa pagod sa pagsasanay, maimbing na nakatulog si Tatay at Mang Pedring sa loob ng silid. Pero ako, hindi ako dalawin ng antok. May nararamdaman kasi akong kakaiba sa katawan ko. Parang may mumunting kuryente na dumadaloy. Hindi ko maintindihan kung ano yon. Pero kinakabahan talaga ako. Ilang sandali pa, bigla kong natigilan nang may maamoy na masangsang. Para bang nabubulok na karne. Katulad dito ng amoy sa bahay ni Kaambo. Kasunod nito ay ang mahihina at maingat na kaluskos sa labas na tila may kumukutkot sa lupa malapit sa dingding. Maya-maya pa, isang malakas na pagaspas ng mga pakpak ang narinig ko sa tapat mismo ng aming bintana. Tay! Tay, gising ka po! Nasa paligid natin sila! Ang mga aswang nandito na! Agad na napabalikwas ang tatay ko. Ano sabi mo? Natigilan siya at nakiramdam. Sa sobrang tahimik ng gabi, dinig na rin niya ang malalakas na pagaspas ng mga pakpak na para bang paikot-ikot sa itaas. Kaagad na lumapit si tatay sa bintana at dahan-dahang sumilip. Nakasunod naman ako sa kanya. Sa ibaba ay nakita namin si Kaambo. Nakatayo siya ng tuwid sa ibaba. Tila naramdaman niya ang tingin namin dahil dahan-dahan siyang lumingon. Tapos ay bigla siyang nagbago ng kanyang anyo. Ang mga mata niya, pulang-pula. Ang kanyang balat ay naging kulay itim. Humaba ang kanyang mga kuko at tumubo ang pakpak sa kanyang kilikili. Naging isang nakakatakot na nilalang, ang matandang albularyo. Bigla siyang lumipad papunta sa direksyon namin. Tinangka niyang sugurin kami at pumasok sa kwarto, pero naging maagap si tatay. Mabilis niyang isinarado ang bintana. Ibigay mo sa akin ang bata, Miguel! Ibigay mo siya sa akin! Pero nang mahawakan niya ang mismong bintana, bigla siyang napaatungal sa sakit. Umusok ang kamay niya, napaurong siya at muling nagpakawala ng isang nakakangilong tili bago mabilis na lumipad palayo. Napaupo si tatay sa sahig. Ako naman, nakatingin pa rin sa bintana. Namangha ako sa nakita ko. Totoo pala yung sinabi nila, Tay. Malakas talaga ang proteksyon ng bahay na to. Hindi sila basta-basta makakapasok. Oo, pero nakakagulat pa rin yun, anak. Ayos lang po yun, Tay. Basta maniwala lang tayo, may hangganan ng pananakot ni Mang Ambu sa atin. Oo, anak. May hangganan talaga ang kasamaan. At kailanman, hindi ito mananaig laban sa kabutihan. Habang nag-uusap kami ni tatay, napatingin ako kay Mang Pedring. Mahimbing na mahimbing ang tulog niya. Sa kabila ng ingay naming dalawa ni tatay. Tay, tignan niyo po si Mang Pedring, oh. Parang hindi apektado sa ingay kanina. Ang sarap pa rin po ng tulog. Napatingin din si tatay at napailing na lang at saka ngumiti. Pagod na pagod kasi yan sa pag-iensayo sa akin kanina. Hayaan mo na. Kailangan din yan tamang pahinga. Mabuti pa ay matulog ka na ulit. Di naman na siguro babalik yung matandang hukluban na yon. Ako na lang ang magbabantay sa'yo. Sige po, Tay. Salamat po. Nahiga ako sa kama at ipinikit ang aking mga mata. Pinipilit kong makatulog dahil kailangan ko ng sapat na lakas. Dahil sa mga susunod na gabi, wala nang atrasan. Totoong bakbaka na ang haharapin namin.
Samantala, makalipas ang ilang araw, sumapit na din ang pinakahihintay namin, ang itinakdang oras ng pagsalakay, ang gabi ng itim na buwan. Tulad ng inaasahan, walang buwan sa langit ng gabing yon. Wala ding mga bituin. Kadiliman ang bumalot sa buong isla. Nasa sala kaming lahat noon. Inabot kami ng halos 20 lalaki, kabilang sina Tatay, Mang Pedring at si Kapitan. Lahat ay may kanya-kanyang hawak na sandata. Ang hawak ko naman ay pana at mga palaso na sadyang ginawa para sa akin ni Mang Pedring. Handa na ba ang lahat? Isang malakas na oo ang isinagot naming lahat. Yan, tama yan. Gawin natin ito para sa ating mga kapamilya. Para sa kapayapaan ng buong isla. At nagsimula na ang unang hakbang. Nagsimula na sila ng ritual para makakuha ng aking dugo. Lumapit si Mang Pedring sa akin. May hawak na isang maliit at matalim na balaraw. Sa kabilang kamay niya ay may isang maliit na mangkok na yari sa luwad o putik. Pedring, dahan-dahan lang ha. Huwag ka mag-alala pare. Alam kong ginagawa ko. Hindi mapapahamak ang anak mo. Maingat na hinawakan ni Mang Pedring ang kaliwang braso ko. Naglabas siya ng isang malinis na tela at ipinunas sa aking balat. Karding, kailangan mo maging matapang ha. Ilang patak lang ang kailangan natin para magkaroon ng lason ang lahat ng sandata natin. Inihanda niya na ang balaraw. Sa isang mabilis na kilos, hiniwa niya ang ibabaw ng aking kaliwang braso. Hindi ito malalim pero sapat na para lumabas ang ilang patak ng dugo ko. Naramdaman ko ang hapdi, pero mas naramdaman ko ang kakaibang init na dumaloy mula sa aking sugat. Nang tignan ko ang sugat ko, nakita kong kulay asul ang lumalabas dito. Sinalo ito ni Mang Pedring gamit ang mangkok. Ilang patak lang ang kinailangan niya at agad niya akong ginamot. Tapos na po ba, Mang Pedring? Oo, bakit? Gusto mo pa ba? Pwede pa naman nating ulitin. Ay, ayoko na po. Maapdi eh. Tumawa ng bagya si Mang Pedring bago niya sinimulan ang pagpapahid ng dugo sa bawat sandata. Gamit ang isang maliit na dahon, maingat niyang pinahid ang kaunting dugo sa talim ng bawat espada at itak. Ganon din ang ginawa niya sa aking mga palaso. Parang milagro, kapag dumadampi ang dugo ko sa bakal, nagkakaroon ito ng bahagyang asul na liwanag. Pero mukhang ako lang ang nakakakita dahil pakiramdam ko, ako lang ang namamangha at yung mga kasama namin parang wala lang. Magaling. Tiyak na ang panalo natin sa laban na to. Dahil ang dugo na to ang papatay at susunog sa bawat isang miyembro ng kapatiran. Tama. Wala na tayong dapat na ikatakot. Ang bawat isa sa atin ay may panlaban na. Naghanda na ang lahat. Nagtipon na kami sa bakuran. Sobrang dilim. Oras na. Tandaan ang plano mga kasama. Walang maghihiwa-hiwalay. Karding, ikaw ang manguna. Ikaw ang magsisilbi naming mata. Po, paano po yun? Hindi ko naman po alam ang pupuntahan. Gamitin mo ang iyong pandinig at pangamoy. Matutuntun natin sila sa pamamagitan nun. Sige po, Mang Pedring. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan na naming tuntunin ang gubat. Tahimik ang lahat. Karding, gaano pa kalayo? Malapit na po, Tay. Naririnig ko na po ang mga bulong. Naamoy ko na po ang masangsang na amoy. Habang naglalakad, bigla akong natigilan. Alam kong nasa bukana na kami ng kuta. At sa pamamagitan ng aking night vision, nakita ko sa itaas ng puno ang isang bantay. Mukha siyang isang malaking ibon, pero ang mukha ay tao. Itinaas ko ang aking kamay bilang senyas na huminto ang lahat. Mang Pedring, sa itaas po may nagmamasid. Mag-ingat po tayo.
Sige, pangunahan mo na ang pagpaslang sa isang yan. Dahan-dahan kong hinugot ang pana mula sa aking likuran. Kumuha din ako ng isang palaso. Inilagay ko ito sa string. Huminga ako ng malalim, sabay tutok ang dulo ng palaso sa gitna ng kanyang dibdib. Sa isang kisag mata, pinakawalan ko ang bagting. Lumipad ang palaso, derecho sa puso ng aswang. Hindi man lang nakatili ang aswang. Bumagsak ito ng tahimik sa lupa. Nagsimulang umusok ang bahagi kung saan siya tinamaan. Tapos ay dahan-dahang lumiyab hanggang sa siya ay natupok na ng apoy at maging abo. Ganun lang kadali yun? Aba, ang bilis naman pala. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ang dugo ni Carding ay lason sa kanila. Wala silang laban. Tama na ang kwentuhan. Mabuti pa ay pumasok na tayo sa lungga nila at patayin silang lahat. Nagpatuloy pa kami hanggang sa may nakita kaming maliliit na kubo. Pagpasok namin sa kuta nila, doon na nila naamoy ang umaalingasaw na amoy ng nabubulok na karne. Halos masuka ang ilang tauhan ni Kapitan. Ito na yon, Pedring. Nandito na nga tayo. Tama po kayo, Kapitan. Ngayon mga kasama, iandaan nyo na ang inyong mga sandata. Lalaban na tayo! Sa paligid ay wala akong makita. Wala din sa loob ng mga kabayan. Wala po sila dito. Ngunit ilang sandali pa ay may narinig akong parang bumubulong ng dasal. Pamilyar ang boses na yon. Parang si Kaambo. Pagtingin ko sa pinakadulo ng kuta nila ay may nakita akong yungib at sa harap nun ay dun ko sila nakita. Marami sila, higit sa inaasahan namin. Napakarami po nila. Parang nagsisimula sila ng ritual. Hinigpitan ni Mang Pedring ang hawak niya sa kanyang itak. Ito na yon. Mukhang magpuprosesyon na naman ang mga yan sa may tabing dagat. Ngayon mga kasama, handa na ba kayong tapusin ang sumpa sa isla? Tumango silang lahat bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Mang Pedring. Carding, ikaw ang bahala sa mga nasa taas at kami naman ang bahala sa mga nasa lupa. Sige po, Mang Pedring. Ayos na ang lahat. Kung ganon, sugod! Halos sabay-sabay na lumingon ang kapatiran nang marinig ang malakas na boses ni Kapitan. Agad silang nagpulasan, kanya-kanya na nagbago ng kani-kanilang mga anyo bilang mga halimaw. Habang nagkakagulo, doon ko naramdaman ang tunay na lakas ng bertud. Sa paningin ko, ang bawat aswang na gumagalaw ay parabang napakabagal. Parabang slow motion. Ilang sandali pa, isang malaking ibon ang nagpaikot-ikot sa itaas ko. Hindi na ako nag-isip. Bumunot ako ulit ng palaso. Isinilpak ko sa pana at sa isang bira lang, tinamaan ito sa pakpak. Nakita kong parang may kuryenteng asul na gumapang sa kanyang pakpak. Tapos ay mabilis na gumapang sa buo niyang katawan. Sigaw ng sigaw ang kalaban hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa at nasunog. Akala mo makakaisa ka, ah? Nek-nek mo! Samantala, matapos kong patayin ng aswang, ay hinanap ko naman si tatay. Nakita kong may papalapit na aswang sa likod niya. Tay! Sa likod niyo! Mabuti na lang at narinig niya pala ako. Mabilis siyang lumingon, sabay tarak ng espada sa tiyan ng kalaban. Isang malaking aswang na mukhang aso ang kasunod na sumugod sa akin. Handang-handa ko nitong sakmalin. Pero dahil sa bilis ko, nagawa ko din siyang saksakin ng aking palaso bago pa niya ako masunggaban at lapain. Isang nakakangilong ungol ang pinakawalan ng halimaw. Naging matindi din ang bakbakan ng gabing yon. Marami rin sa amin ang nasugatan ng maluba. Samantala, habang tumatagal ang laban, nagiging mas malakas ang pandama ko.
narinig ko ang mahinang bulong ni Kaambo sa kanyang mga kasama. Ang bata! Kunin niyo ang bata! Nakita ko siya sa dulo. Nakatayo sa ibabaw ng isang malaking bato. May hawak na isang itim na tungkod. Nakapalibot sa kanya ang mas malalakas na aswang ng kapatiran. Doon ko sinubukan ang isa pang kakayahan ng bertud. Ipinokus ko ang lahat ng lakas ko sa aking mga binti. Tapos, sa isang iglap, tumalon ako ng napakataas. Lumampas ako sa naglalabang tauhan ni Kapitan at ng isang aswang. Kaambo! Habang nasa ere, bumunot ako ng palaso. At habang pababa, binitiwan ko ito patungo sa kanya. Pero iniharang niya ang tungkod niya. Parehas kaming nagulat at naputol ang tungkod niya. Lapastangan kang bata ka! Nagbago ang anyo niya. Lumabas ang malalapad niyang mga pakpak. Akala mo ba ay sapat na ang bertud na nasa iyo para ako ay talunin mo? Nagkakamali ka! Naglanding ako ng maayos sa harap niya habang sinamang Pedring at ang grupo ay unti-unting nauubos ang mga aswang sa paligid. Paano po? Kung sabihin ko sa iyong, ito na talaga ang tatapos sa inyo. Panahon na, Kaambo, para magbayad ka sa lahat ng kasalanan mo. Kukunin namin ng hustisya ngayong gabi para sa lahat ng mga pinatay mo. Para sa lahat ng pananakot mo. At para sa ginawa mong panluloko at pagsisinungaling sa amin. Traidor ka! Gumulong ako sa ilalim ng kanyang mga paa. At habang nasa lupa, hinugot ko ang aking pana. Pinakawalan ko ang palasong may pinakamaraming dugo. Tumama ito sa ulo at tumagos sa gitna ng noo ni Kaambo. Pagkatapos nun, isang nakabibinging hiyaw ang pinakawalan niya hanggang sa ang lason ay kumalat na sa kanyang buong katawan at bumula ang kanyang bibig. Patuloy ang kanyang pagsigaw habang unti-unting naaabo ang kanyang ulo at katawan. Sa loob ng ilang sandali, ang aswang ay naglaw na parang usok at tinangay ng hangin ang kanyang abo. Nang makita ng mga kasama niya sa kapatiran ang nangyari, agad kanya-kanya sila ng pulasan para tumakas. Pero naging maagap kami. Agad namin silang sinugod at wala kaming binuway maski isa sa kanila. Inubos namin ang kapatiran ni Mang Ambo, ang kulto ng mga aswang. Nang matapos, agad akong nilapitan ni Tatay. Anak, ang galing mo. Tapos na. Patay na si Kaambo at ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Biglang tumahimik ang paligid. Akala namin talaga ay tapos na. Pero mula sa pinakamadilim na parte ng komunidad na yon, bigla na lamang akong sinalakay ng isang matanda pero mabangis na aswang. Mas nakakakilabot ang kanyang anyo. Maitim na maitim ang kanyang balat. Punong-puno ng balahibo ang kanyang buong katawan. At mas mahaba ang kanyang mga kuko na animo ay mga matatalim na kutsilyo at napakalalaki ng kanyang mga pakpak. Matutulis din ang lahat ng kanyang mga pangil na animo ay malalaking talim ng lagare. Meron din siyang 2 maliliit na sungay sa kanyang noo. Para siyang isang demonyo na lumabas galing sa impyerno. Hindi namin napaghandaan ang pag-ataking yon. Kaya bago pa man ako makakilos, naramdaman ko na ang matutulis niyang pangil na bumaon sa aking balikat. Ah! Tay!
Ang sakit! Tulungan niyo po ako! Napahiyaw ako sa tindi ng sakit. Lalo na nang maramdaman kong sinisipsip niya ang aking dugo. Mahapdi yun, makirot, mainit, para akong sinisilaban sa tindi ng epekto. Para bang unti-unti niyang hinihigop ang aking natitirang lakas. Bitiwan mo ang anak ko! Hayop kang demonyo ka! Papatayin kita! Aray, tay! Ang sakit! Ang init! Hindi ko na po kaya! Nakita kong susugod na sana si tatay para tagain ang aswang, pero bigla siyang hinawakan ni Mang Pedring sa magkabila ang braso ng buong puwersa. Pare, bitiwan mo ako! Ano bang ginagawa mo? Papatayin niya ang anak ko! Papatayin niya si Kardeng! Huwag, Miguel! Huwag ka lalapit! Masisira ang daloy ng bertud. Magtiwala ka! Hindi maaano ang anak mo! Magtiwala! Nakikita mo ba yan? Kinakain niya na si Kardeng! Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Huminahon ka, Miguel! Magtiwala ka! Nagpumigla si tatay. Hindi niya matanggap na hinahayaan lang ni Mang Pedring at ng mga kasama namin na masaktan ako ng aswang na yon. Pero ilang sandali pa, biglang natigilan ang halimaw. Ang kanyang mga mata ay biglang tumirik at nanlaki. Binitiwan niya ang balikat ko at napahawak sa kanyang sariling leeg na para bang hindi makahinga. Mula sa lalamunan ng aswang, may lumabas na usok. Tapos ay may lumabas na itim na likidong umuusok na para bang isang asido. Ito ang unti-unting tumunaw sa kanyang baba, sa leeg, hanggang sa kanyang dibdib. Sinabi ko na sa'yo, pare. Ang dugo ng batang yan, ang dugo ng anak mo, ang magiging katapusan niya. Ilang sandali pa, nangisay ang aswang sa lupa at unti-unti siyang nasunog hanggang sa tuluyang maging abo. At tulad ng mga aswang na kauri niya, ay nilipad siya ng hangin hanggang sa wala nang natira. Napaluhod ako. Hawak ang duguan kong balikat. Binitiwan na ni Mang Pedring si tatay. Kaya naman, mabilis siyang tumakbo at lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Kardeng! Kardeng, anak! Diyos ko, ang dami mong dugo! Kumusta ka? Anong pakiramdam mo, anak? Tay, masakit! Sobrang sakit po! Ganun ba? Diyos ko, pasensya ka na. Wala akong nagawa, anak. Oh, bakit ka tumatawa? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi po, tay. Wala lang po. Masaya po ako na napatay ko po ang poon ng kapatiran. Wala na, tay. Tapos na po talaga. Tama ka, anak. Tapos na nga. Ngunit, heto, sugatan ka naman. Ayos lang po ako, tay. Pero totoo, masakit po. Pero malayo naman po to sa bitukay. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Ang mahalaga po, tapos na. Nagtagumpay po tayo. Ligtas na po ang isla natin. Tama ka, Karding. Panalo tayo. At ngayong gabi, malaya na ang buong isla. Mabilis na lumipas ang mga taon. Ngayon po ay medyo may edad na po ako. May sarili na po akong pamilya at napangasawa ko si Lorena. Madalas ko pa rin pong maalala ang gabing tuluyang nagpabago sa kasaysayan ng aming isla. Karding, tawagin mo nga mga anak mo. Nakaluto na kami ni Lorena. Napalingon ako kay tatay. Maputi na ang kanyang buhok. Medyo pumayat na din at kulubot na ang kanyang balat.
Pero masigla pa rin siya, lalo na at wala naman siyang kinatatakutang mga nagpuprosesyon na nakasako ang ulo. Sa ngayon ay isa na siya sa mga respetadong nakatatanda sa baryo, kasama si Mang Pedring at ang dati naming kapitan. Tumayo na ako at hinaplos ang aking balikat. Naroon pa rin ang malaking peklat mula sa kagat ng puon ng mga aswang. Isang permanenteng paalala ng gabing yon. Ang bertud ng tinik ng maywagang hipon ay nanatili pa rin sa aking dugo, pero hindi ko na ginagamit sa pakikipaglaban. Naging bahagi na lang ito ng aking katawan na nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas para sa mabibigat na trabaho sa dagat. Samantala, bago ako tumayo, ay napansin kong padaan sa harap ng bahay namin si Mang Pedring. Napatingin siya sa akin at kumaway. Nginitian ko siya. Si Mang Pedring ang naging gabay ko para hindi ako lamunin ng kapangyarihang nasa loob ko. Tinuruan niya akong mamuhay ulit ng normal sa kabila ng pagiging kakaiba ko. Samantala, ang kuta ng mga aswang sa gubat ay nakalimutan na sa pagdaan ng mahabang panahon. Nilamon na ito ng mga baging at kung ano-anong uri ng halaman. Bago pa ako pumasok sa loob ng aming bahay, muli akong ngumiti. Nagpasalamat ako sa Diyos na lumikha dahil sa gitna ng panganib na kinakaharap ng baryo namin noon, alam kong siya ang nagkaloob sa akin ng biyaya. Siya ang nagbigay ng kapangyarihan. Ang inakala naming sumpa ay naging biyaya at ang dilim ay naging daan para makita namin ang tunay na liwanag. Hanggang dito na lamang po, Sir Blair, ang aking kwento. Sana ay nagustuhan nyo at ng mga katulad kong subscriber ng inyong channel. At sana ay may natutunan din sila sa aking ibinahagi. Muli, maraming salamat at more power po sa inyo at sa inyong programa. Ang ating kalikasan ay hindi lamang simpleng bagay o bahagi ng ating mundo na para bang isang palamuti. Ito ay buhay na patunay ng kapangyarihan at presensya ng Panginoon sa tubig na nagbibigay buhay, sa anyong lupang nagsisilbing kanlungan, sa hangin na nagbibigay hininga, at maging sa mga nilikhang hindi natin nakikita. Naroon ang lakas na maaaring maging daluyan ng liwanag laban sa kadiliman. Sa tamang panahon, ang kalikasang ito ang nagiging sandata upang supilin ang mga masasamang elementong sumisira sa katahimikan ng isang lugar. At kung may taong pinagkatiwalaan ng ganitong tungkulin, na gamitin ang biyaya ng kalikasan para sa kabutihan sa anyo ng isang mutya, bertud o anting-anting, ito ay tanda na siya'y pinagpala at pinili ng Panginoong Diyos bilang instrumento upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng buong komunidad. Kaya't nararapat lamang na ating pangalagaan ang kalikasan, ang tubig, lupa at himpapawid, sapagkat ang lahat ng ito ay mahalagang nilikha ng Panginoong Diyos para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ayon nga sa awit, sabi nga sa awit 71, talata 1 hanggang 4, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan.
tatakpan ka niya ng kanyang mga pakpak at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makasusumpong ka ng kanlungan. Ipinapakita ng talatang ito na ginagamit ng Diyos ang mga likas na larawan at nilikha tulad ng kanlungan at pakpak bilang simbolo ng kanyang proteksyon. Ipinapaalala nito na ang kalikasan ay bahagi ng kanyang paraan upang ingatan at ipagtanggol ang tao laban sa anumang uri ng kapahamakan. Sa huli, ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang banal na tungkulin sapagkat sa pag-iingat natin sa nilikha ng Diyos, pinapanatili rin natin ang balanse, kapayapaan at buhay ng buong mundo. At minsan, kung talagang kinakailangan, maglalabas ito ng makatutulong sa atin upang protektahan tayo sa mga kampon ng kadiliman.